Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong nakaraang taon mula Cebu, ang pamilyang ito ay bumiyahe patungo sa bayan ng Tubungan sa probinsya ng Iloilo para makita ang kanilang mga kamag-anak na matagal na nilang hindi nakikita. Sila ay mainit na tinanggap at sama-sama silang pumunta sa iba't ibang lugar na talaga namang in-enjoy nila. Isa sa mga taong kanilang kinagigiliwan ay ang pinsan nila na kinilalang si Candy. Ito ay pinanganak ng February 2, 2007 sa kanyang mga magulang na sina Faye at Renata Banda. Naiulat din na ang dalaga ay isa sa 4 na magkakapatid at ang kanilang pamilya ay nakatira sa barangay Ingay or Ingay. Nang sila ay magbakasyon sa Tubungan, ang 17 taong gulang ay masayang nakipagbanding sa mas bata niyang mga pinsan at sa kagiliwan nito sa mga bata, si Candy ay iniusan pa nga ang buhok ng mga ito. Ayon sa mga kapamilya nito ay isang mabuting kapatid at anak si Candy. Kung ito ay tapos na sa eskwelahan ay diretso na itong uuwi sa kanilang bahay. Nang ito ay nasa grade school pa, si Candy ay nilarawan na mahilig makipagkaibigan. Pero nang ito ay nagdadalaga na, katulad ng ibang mga teenagers ngayon ay unti-unting nagbago hindi lamang ang pisikal nitong anyo, pero pati na rin ang pag-uugali ni Candy. Kung ito ay lagi nakikita sa galaan kasama ang kanyang mga kaibigan, ay unti-unti nitong napagtanto na mas gusto niya ng mas maliit na social circle. Kaya ang kanyang mga nakakatandang kapatid ay inilarawan nitong introvert. Base sa ulat, 2 sa kapatid ni Candy ay nagtatrabaho sa New Zealand kung saan din nakabase ang kanilang ama. Sa loob ng ilang taon ay nagtrabaho ang mga ito para matuwad ang kanilang mga pangarap. At kahit naiwan sa Pilipinas si Candy ay sinigurado naman nilang lagi nila itong kukumustahin. Pero dahil nasa stage na si Candy na kanyang buhay na gusto nitong malaman kung ano ang gusto niya, minsan ay ayaw nitong makipag-usap sa kanila. May pagkakataon pa nga na kung hindi nito nagugustuhan ang kanilang mga sinasabi sa chat, hindi ito nagdadalawang isip na i-block sila. Madalas siyang mangyari pero dahil sa kilalang kilala nila ang kanilang kapatid at pamilyar din sila sa pag-uugali ng mga teenagers sa panahon ngayon ay hindi nila yon masyadong sineryoso. Aminado sila na sila ang tipo na magkakapatid na hindi expressive sa isa't isa. At kahit sila ay mas matanda kay Candy ay hindi rin sila nito tinatawag na ate. Dahil ito ay lumaki pala at tumira sa Leyte ng 8 taon bago ito lumipat sa Iloilo. Ayon kay Faye ay pangarap ng kanyang anak na maging isang nurse. Noong Desyembre ng nakaraang taon ay nagdesisyon ang dalawa na umuwi ng Pilipinas at manatili sa Iloilo hanggang February 2 para maduluhan nila ang 18 kaarawan ni Candy. Sila ay nagkaroon ng masayang reunion at kung ano man ang hindi nila pagkakaintindihan sa mga chats ay naisantabi na nila yun. Sa interview sa isang kapatid ni Candy ay inilarawan niya na siya ang pinaka-close sa dalaga. Silang dalawa ay madalas na gumawa ng mga TikTok videos at madalas nilang topic ang tungkol sa makeup. Kung ito ay nasa mood, si Candy ay walang problemang nakikipagkwentuhan sa kanila. Kapag mainit naman ang panahon ay madalas silang tumambay sa likod ng kanilang bahay at doon ay magkasama silang naglalaro ng mobile games na ML o mas kilala sa tawag na Mobile Legends. Sa loob ng ilang linggo ay sinigurado nilang mapuntahan ang mga lugar na gusto nilang puntahan, makain ang mga pagkain na gusto nilang kainin, at higit sa lahat ay masigurado na makikipagbanding sila sa kanilang pamilya bago matapos ang kanilang pagbabakasyon. Silang lahat ay masayang nagbakasyon sa Boracay at nagbakulay silang lahat ng buhok. Nang sila ay bumalik sa New Zealand, ang magkapatid ay pinagpatuloy ang kanilang pagtatrabaho dahil gusto nilang matupad ang kanilang mga pangarap at para na rin matulungan si Candy at kanilang ina na nasa Pilipinas. Nasa plano din nila na balang araw ay madala ang kanilang bunsong kapatid sa New Zealand. Dahil sa hindi ito madalas makipag-usap sa kanila, ay kinausap nila ang dalaga na kung maaari ay dalasan nito ang pagbibigay sa kanila ng update. Pero hindi yun nangyari dahil si Candy ay sumpungin, moody at matampuhin. Ayon kay Francine ay may isang beses na nagtampo sa kanya si Candy dahil minsan niya itong sinabihan tungkol sa pag-online shopping nito. Pero katulad ng ibang magkakapatid ay naaayos din naman nila anuman ang gusot na nangyayari. Lagi din silang pinapaalalahanan ng kanilang ina na suportahan at intindihin si Candy dahil papasaan ba at matatapos din ang phase ng pagiging matampuhin nito.
Ngunit ang pagbabagong yan at pangarap ng dalaga na maging isang nurse ay hindi na mangyayari. Base sa report ng 5:00 ng hapon noong June 17 noong nakaraang buwan lamang, nadiskubre ni Faye na wala ng buhay si Candy sa sarili mismo nitong kwarto. Wala agad. Unexpected, wala agad. Wala agad. Ma'am, kung in kaso abino nga ang suspect nagalantaw, nagapamati, anong mahambal mo sa iya, ma'am? Naghimo sa imong utod sa mo ni? Wala ka sa buwan. Wala ka luoy sa utod ko. Siya lang isa sa balay. Ang balita ay mabilis na nakarating sa kapatid at ama nito sa New Zealand. Sa interview sa kapatid ni Candy, ang partner ng kanyang ama na kasama nila sa bahay, ang gumising sa kanila dahil silang magkapatid ay natutulog dahil 11:00 na ng gabi noon. Sa kadahilanan, nakakagising lamang niya, ang kanyang diwa ay hindi pa ganoon kahanda pero nagawa na rin niyang gisingin ang isa niyang kapatid. Nang ulitin sa kanila ang masamang balita ay wala na silang nagawa kundi ang umiyak na lamang at ang una nilang naisip ay maaaring ang 18 taong gulang nilang kapatid ay nagpakamatay dahil maaaring ito ay depressed. Ngunit ang anggulo na yan ay mabilis nilang isinantabi nang makausap nila ang kanilang pamilya sa Iloilo. Ngunit kahit may duda sa sirkumstansya ng pagkamatay ni Candy, silang magkapatid ay umasa pa rin na sana ay natural death ang ikinamatay nito dahil hindi nila kakayanin kung ito ay naging biktima ng karumal-dumal na krimen. Bukod sa pagpapakamatay ay naisip din nila na baka pumutok ang ugat nito sa utak sapagkat madalas si Candy na magpuyat. Ang dalawa ay mabilis na nag-book ng ticket pabalik ng Pilipinas. Habang sila ay bumabiyahe pabalik ng Iloilo, ang loob at labas ng bahay ng mga tabanda ay isinailalim sa investigasyon at nag-focus ang SOCO team sa kwarto ng dalaga dahil sa kahinahinalang pagkamatay nito, ang bangkay ay isinailalim din sa autopsy. Nang makarating ang mga kapatid ni Candy sa kanilang probinsya ay emosyonal silang sinulubong ng kanilang ina at mga kamag-anak. Nang tapos na ang SOCO sa pagkalap ng mga ebidensya sa loob ng kwarto ng biktima ay pinayagan silang makapasok doon at nakakalungkot na tingnan ang reaksyon ng aso ni Candy. Klaro na alam nito na may masamang nangyari. Bagamat hindi ito nakakapagsalita ay halata mo naman ang kalungkutan na nararamdaman nito. Habang hinihintay nila ang resulta ng examination sa bangkay ng dalaga, ang balita naman tungkol sa nangyari kay Candy ay nag-trending sa social media at ang nangyari dito ay mabilis na kumalat. Maraming mga tao ang nagpahatid ng kanilang pakikiramay, ngunit hindi naman noon maibsan ang kalungkutan at dalamhati na nararamdaman ng pamilyang Tabanda sa nangyari. Pero kahit ano at gaano karami pa ang mensahe ng pakikiramay na kanilang natanggap, ang mga kapamilya ng biktima ay mas lalong nalungkot at nagalit dahil ayon sa autopsy na ginawa ni Dr. Owen Lubakin, hindi namatay si Candy sa natural cause. Sa halip ay ayon sa pagsusuri nito ay merong maliit na galos sa paa, kamay at mukha si Candy. Nilinaw din ng eksperto na hindi ang biktima ang gumawa nun sa kanyang sarili sapagkat kalat-kalat ang mga galos. Ang mas masakit pa, ito ay lumalabas na inubuso. Sa tansya din ito ay pinatay ang dalaga sa pagitan ng 11:00 at 12:00 ng gabi na sinang-ayuna ng ina ni Candy sapagkat ibinahagi nito na kumain pa sila ng dinner ng 7:00 ng gabi. Pero kahit sa dami ng mga galos nito sa katawan at senyales na ito ay inubuso, ang talagang ikinamatay ng biktima ay ang 4 na hematoma na nakita sa ulo nito na sa teorya ng doktor ang pagdurugo na yon ay mula sa malakas na suntok sa ulo ng biktima. Ang mga otoridad ay mabilis na kumilos at opisyal silang nagbukas ng homicide case. Sa interview sa mga kapamilya ni Candy ay meron na pala agad na 7 tao na nasa listahan ng mga otoridad na itinuturing na person of interest. Kaya para mabilis na umusad ang investigasyon ng mga ito, ang pamilyang Tabanda ay naging tikom ang bibig sa pagbabahagi sa mga reporters ng anumang impormasyon. Pero ibinahagi nila na sa kadahilanan na tapos na ang pagsusuri sa bangkay ni Candy at meron pa silang mga taong hinihintay na darating mula New Zealand ay nakatakda itong ilibing sa katapusan ng June. Ang mga kapatid ni Candy ay sinabi na kailangan nilang bumalik sa New Zealand ng July 6 para hindi maapektuhan ang kanilang mga trabaho. Sa interview na ito kay Francinet Isabel na kapatid ng biktima ay ipinakita niya sa mga reporters ang maaaring dinaanan ng salarin. Habang sila ay naglalakad patungo sa bintana ay sumenyas ito na huwag maingay dahil natutulog ang kanyang ina. Sinabi nito na ang isang bahagi ng bintana ay nailalak pa pero sa kabila naman ay hindi nila maslide dahil sira na ito. Sa taas ng bintana na yan ay sa teorya niya ay kahit sinong tao ay mahihirapan na makapasok sa kwarto ng kanyang kapatid.
pero maaaring ginamit nito ang puno ng malunggay. Ang kanilang ina na talagang naapektuhan sa nangyari ay nagpaunlak ng interview at sinabi nito na nakasama pa niyang maghapunan ang kanyang anak noong June 17. Pagkatapos nilang mag-bonding at masiguradong nakalak ang kanilang pintuan, silang mag-ina ay pumunta na sa kanilang kwarto para matulog. Kinabukasan ay nagtaka na siya dahil hindi pa nagigising si Candy, pero hinayaan niya lamang ito dahil hindi na bago dito ang magising na late. Ngunit ng hapon na bandang alas 5 ay nagdesisyon na siyang gisingin ito dahil hindi pa ito nakakakain ng umagahan at tanghalian. Pero kahit ilang beses siyang kumatok sa pintuan ay hindi ito sumasagot. Kaya lumabas siya ng bahay para silipin ang dalaga mula sa bintana ng kwarto. Doon ay nakita niya na natutulog pa rin si Candy. Pero nakakapagtaka na sa halip na sa kama, ito ay nakahiga sa sahig. Gamit ang puno ng malunggay ay nagawa niyang makapasok sa loob ng kwarto. Pero nang makalapit siya ay nilalanggam na si Candy. Ginising niya ito pero ang katawan ng dalaga ay malamig na. Ayon sa kapitbahay ng pamilyang Tabanda ay mabilis silang napatakbo patungo sa bahay ng mga ito nang marinig nila ang malakas na sigaw ni Faye. Noong June 26 sa video na ito ay makikita ang buy-bust operation na isinagawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kasama din nila ang Tubungan Municipal Police Station, PNP Drug Enforcement Group at Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit. Ang mga lalaking ito ay nahulihan ng iba't ibang droga na nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso. Ang bahay na ni-raid ay naiulat na pagmamayari ng lalaki nagngangalang Gerald at ito ay may layo lamang na 200 metro mula sa bahay ni Candy at 5 bahay lamang ang pag-itan ng mga ito sa isa't isa. Base sa police report, ang pangalan ni Gerald ay una nilang narinig pagkatapos nilang maaresto ang isa pang lalaki na may alias na si Alex noong May 7. Tulad ni Gerald, si Alex ay nahulihan din na mayroong droga na nagkakahalaga naman ng 2 milyong piso. Pero sina Gerald at Alex ay hindi kabilang sa mga person of interest. Ngunit naging mainit ang mata ng mga otoridad sa isa nilang kasamahan na nagngangalang si Aljan Jalbuna. Ang mga otoridad ay ginawa ang buy-bust operation dahil bukod sa mahuhuli nila ang small-time drug lord ay yun din ang tanging paraan upang madakip nila si Jalbuna. Ayon sa salaysay ng mga saksi na na-interview ng mga otoridad, ang hinihinalang sila rin ay di umano'y nakitang nakikipag-inuman sa kanyang mga kabaro sa bahay ni Gerald ilang oras bago mapatay si Candy. Sinabi din ng saksi na nakita pa nila ang mga itong gumamit ng droga. Gamit ang salaysay ng iba't ibang mga tao ay mabilis nilang dinampot si Jalbuna at sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Kasunod ng pag-aresto dito ay binahagi naman ng mga otoridad na hindi yun ang unang beses na nakita nila si Jalbuna. Kahit ito ay hindi pa nakakasuhan ng anumang drug-related charges, isa naman ito sa sumuko noong panahon na sikat pa ang Tokhang Operation. Pero sa kadahilanan na nahulihan siya ng droga, bukod sa panggagahasa at kasong homicide, kinakaharap din niya ang isa pang kaso dahil sa paglabag niya sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nang mabalitaan ng pamilyang Tabanda na sa Jalbuna ang hinihinalang sila rin sa pagkamatay ni Candy, ay nagulat sila dahil pamilyar na pamilyar sila sa suspect. Base sa ulat, bukod sa pagiging contractor at mag-uuling, si Jalbuna ay habal-habal driver din. Sa totoo nga ay sa interview kay Irish na kapatid ni Candy, si Jalbuna ay isa sa mga kapitbahay nila at madalas nilang sakyan ang habal-habal nito. Nang sila ay umuwi noong nakaraang taon, ang sasakyan nito ang ginamit nila patungo sa palengke. Noong December 31 hanggang sumapit ang bagong taon, ay kasama pa nga nila ito sa mga laro at inilarawan nila si Jalbuna bilang isang kaibigan at mabait na kapitbahay. Ibinahagi din ito na wala silang napansin na may pagtingin ito sa kanilang kapatid. Sinabi din nila na ang kwarto kung saan namatay si Candy ay ang dati nilang kwarto kung saan silang magkakapatid ay natutulog at sanay din sila na buksan ang bintana tuwing gabi. Sa interview kay Faye ay sinabi nito na bukod sa pagbubukas ng bintana ay gabi-gabi din na natutulog si Candy na walang suot pambaba. Ang rason kung bakit yun ang ginagawa ng dalaga ay hindi niya ibinahagi sa publiko, pero sa teorya nila magkakapatid, maaaring nang mag-isa na lamang si Candy na natutulog sa kwarto ay minaman-manan na ito ni Jalbuna. Nang kunin ang panig ni Jalbuna ay inamin ito sa harap ng kamera na pinatay nga niya si Candy, pero itinanggi nito na ginahasa niya ang dalaga. Inamin nito na nakainom siya noong gabi ng June 17. Naglakad siya papunta sa bahay ni Candy. Ipinaliwanag nito na ang tanging gusto niyang gawin noong gabi na yun ay gulatin lamang ang dalaga.
Itinanggi nito na wala siya ditong pagnanasa dahil hindi siya nagagandahan kay Candy. At para maisakatuparan ang paghuhulat niya dito ay ginamit niya ang puno na mulunggay. Ngunit sa halip na magulat, ang dalaga ay napasigaw pero mabilis siyang tumakbo sa kama nito at tinakpan ang bibig ng biktima para hindi ito makatawag ng pansin. Pero si Candy ay nanlaban. Ayon sa suspect, sa tindi ng pagbaligwas at panlalaban ng dalaga, silang dalawa ay nahulog sa kama at nabagok ang ulo ni Candy sa sahig. Sinabi ni Jalbuna na hindi niya ito sinuntok. Ang bibig ng biktima ay kaagad dumugo at nang mapagtanto niyang hindi na ito gumagalaw, ay nilagay niya di umano ng unan at tinakluban ang buong katawan ng kumot. Ipinaliwanag din nito na kahit nanatili siya sa loob ng kwarto ng 30 minuto ay hindi niya talaga ginahasa ang dalaga. Hindi rin siya ang di umanong naghubad sa biktima dahil ang tanging ginawa niya lamang ay humiga sa kama. Humingi siya ng tawad sa pamilyang Tabanda at sa ibang interview sa salarin ay sinabi nito na noong makapasok siya sa kwarto ay nasa kama ang biktima at mabilis na sumigaw si Candy kaya pilit niyang tinakpan ang bibig nito. Nang ito ay nanlaban, sinabi ni Jalbuna na minudmod niya ang mukha nito hanggang mahulog sila sa kama na naging dahilan kung bakit nabagok ang ulo ni Candy. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya ito sinuntok at talagang wala itong pambabang kasuotan bago pa man siya makapasok sa kwarto. Ibinahagi din ni Jalbuna na ang aso ni Candy ay nasa kwarto nang ito ay mamatay. Pero dahil sa pamilyarang hayop sa kanya, ni isang beses ay hindi siya nito kinahulan. Humingi ulit siya ng tawad sa pamilyang Tabanda at di umano'y tatanggapin niya anuman ang parusang ibigay sa kanya. Ayon sa suspect ay hindi siya subuko sa mga otoridad dahil alam naman niyang pupuntahan din siya ng mga pulis. Pero ang mga pahayag niyang yan ay hindi naman pinaniwalaan ng mga kapamilya ng biktima. Sa interview sa mga ito ay sinabi nila na kung hindi ito kayang patayin ng pamilyang Tabanda ay naniniwala sila na si Jalbuna ay unti-unting papatayin ng kanyang konsensya. Sa litratong ito ay makikita mo na ilan sa kanilang pamilya ay pumunta sa prosecutor's office para opisyal na sampahan ng kaso si Jalbuna. Sa libing ng biktima ay naging emosyonal ang kanyang pamilya sa sinapit nito. Ang ina at mga kapatid nito ay hindi mapigilan na maluha dahil yun na ang huling beses na ito makakasama. Sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman ay may ilang beses na halos mahimatay na si Faye. Sa post na ito ng kapatid ng biktima ay sinabi nito kay Candy na lagi nila itong aalalahanin at magtiwala sa kanila dahil bibigyan nila ng hustisya ang nangyari sa kanyang pagkamatay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.